O sige po, buksan po natin yung Bible natin dito sa Marcos chapter 4. Mark chapter 4. No, simulan natin dito sa verse 34. No, kayo ba ay nagmerienda na? Hindi pa. Okay, sa Mark chapter 4, mayroong nakalagay po rito. So, start natin dito sa 35. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos na puno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, nila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? No? Ngayon, sabi niya, bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? No? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas. At nagsabi ang isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ang hangin at ang dagat. Ngayon dito sa passage na ito, alalahanin po natin si Pedro ay isang professional fisherman, no? Ngayon, magkwento lang ako sandali bago po natin ituloy ito. Nung ako po ay nag-aaral, no, may simbahan tayo sa Recto, yung first church ng Rema Evangelistic Church Ministries noon, hindi pa international. Ngayon, doon ako nag-aaral. Ngayon, doon din ako tumutuloy. Ngayon, dumating ang time, natapos po ako mag-aral at nag-full-time worker na ako. Doon na ako sa church sa loob po ng ilang taon yan. Full-time ako ron, walang trabaho, walang hanap buhay. Full-time ako. So, noon, hindi ko alam ang calling ko at actually, pasensya na kayo dito sa term ko, pagdating sa calling ko, ay wala akong pakialam. Hindi mahalaga sa akin kung may calling ako o wala, kaya hindi ko tinanong. Hindi ako nagtanong sa Diyos kahit kailan kung anong calling ko. Hindi ako nag-inquire sa Kanya, hindi ko inalam, hindi ako nag-fasting, hindi ako yung kumbaga nagbusisi pagdating sa calling ko. Wala akong pakialam kung ano ang calling ko, basta kung ano ang nasa harapan ko, yun ang tatrabahuin ko. May mga tao kasi na pagka binigyan sila ng trabaho sa harapan nila, namimili yan. Sasabihin nila, ay hindi naman ako ganyan, iba ang calling ko ganun. Kasi sa gusto mo, no? Kung maganda man ang calling mo, hindi. Kung saan man ang calling mo, hindi mo pwedeng iwan yung nasa harapan mo, no? Kung matatandaan niyo yung isang Samaritano, na yung Good Samaritan na meron siyang nakitang isang na aksidente sa kalsada. Although Samaritano siya, hindi niya iniwan. Ngayon yung iba, iniwan yan. Yung isang rabbi, yung isang pare, yung isang supposed to be mabuting loob, no? Ang ginawa nila, iniwan nila yung taong nakahandusay dun sa kalsada kasi nga binugbog yun Ngayon yung dumating yung Samaritano, hinarap niya, tapos pinasok niya sa isang inn at ang sabi niya ganon, gamutin mo, pakainin mo, alagaan mo, at kung magkano man ang gastos, yan ay ibabalik ko sa'yo. So mukhang suki sila, no? Magkasuki sila. Ngayon, yung nasa harapan mo minsan kasi sasabihin lang, ay kapag malaki na ang church, malaki na ang ministry, doon ako kikilos talaga, hindi ka na makakarating doon sa malaking pagkilos na yun dahil ngayon pa lang pinapakita mo ng tamad ka, no? May mga tao talaga na na yung gusto nila, kikilos lang ako, kumbaga parang magtatrabaho lang ako, i-dedicate ko ang buhay ko kapag si Benihin na ang pastor ko. Pasensya na, hindi ka aabot doon kasi sa attitude mong yan, hindi ka makakarating kay Benihin, no?
Kasi kung naghihintay ka na lumaki muna ang calling mo, hindi mangyayari dahil ang Diyos po ay nakabase sa performance mo ngayon, dahil ang sabi niya, ang mapagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa mas malaki. So nandun yun ang basehan nun. Promotion comes from the Lord. Pero kung ang gagawin mo ay mamimili ka ng trabaho, no? Ginagarantihan kita, hindi lalaki ang trabaho mo. Kaya noong unang panahon, wala akong pakialam kung anong calling ko. Basta kung anong nasa harapan ko, yun na ang tatrabahuin ko. Kung ano ang nasa harapan ko na kung kailangan akong maggitara, magigitara ako. Kung kailangan ako magturo, magtuturo ako. Kung kinakailangan magpakanta ako, nagpapakanta po ako, maniwala kayo. Dumating yung time na ako nagpapakanta at the same time ako nagigitara, no? Ngayon, kung ano yung kailangan kong gawin, gagawin ko. Dumating ang time na walang mag-aalaga ng bata. Hindi naman sa wala, kundi ayaw. Ayaw ng mga tao na mag-handle ng children. Kaya wala na may gusto di ako. No? Kumbaga, hindi ka kailangan na nagitarista ng time na yun. Kailangan kang teacher ng children. So kung ano yung nasa harapan mo, ipakita mo naman sa Diyos na I'm always available. Kaya nga sabi ni Isaiah, here I am, send me. Paano kung dinala ka sa mga pambata? Okay, sabihin natin, what if kung ang trabaho mo sa church ay tagalinis lang ng CR? Gawin mo yan. Kumbaga parang ginagawa mo talaga sa Panginoon. Huwag kang namimili ng trabaho ng arte-arte mo, yung mga daliri mo, hindi pwedeng narurumihan, ganyan. Hindi pwedeng madirihin. Kasi alam niyo po, sa Biblia, kapag halimbawa yung tao ay may sakit sa tenga, yung halimbawa, hindi siya nakakarinig, itong daliring ito, pinapasok yan dyan. No? Ngayon, kung may sakit sa tenga yan, excuse me po, may lumalabas na earwax. No? Umaagos yan. Ngayon, kung ang requirement kasi sa healing, hindi mo papatungan ng kamay na ganun na yung palad mo, hindi, ipapasok mo talaga ang daliri mo. Kapag ka nagpe-pray ka sa may sakit sa tenga, ngayon, talaga yung daliri mo, didikit dun sa earwax niya. Hindi ka pwedeng madirihin. Basta kung ano ang nasa harapan mo, trabahuin mo, yun po ang katwiran ng Bible. At yun ang naging katwiran ko. Kaya umabot po ang maraming taon, hindi ko alam ang calling ko. Kasi hindi naman ako naghahanap ng mataas na calling. Na nag-i-aim ka na, one day, magiging propeta ka, evangelist ka, ganito. Kasi kung ano man yung trabaho mo ngayon, na kung hindi mo magagawa yan, hindi ka talaga aangat. Kasi ulitin ko po, ang sistema ng Diyos ay kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, pagpapalain ka sa malaki. No? Yung anointing mo, hindi yan madadagdagan malibang hindi mo ma-prove ngayon. So, ano ang mga steps natin ngayon? Yung ngayon. Kung kinakailangan, magdamo ka rin, magdamo. Kasi natatandaan nyo ba yung isang kwento po ni Jesus na nung dumaan sila dun sa may Samaritana, tapos may babae dun na nag-iisa at humingi siya ng tubig. No? Nag-iisa siya. Ngayon, katanghalian yun Hindi siya yung hapon. Kasi ang mga kababaihan po nung time na yun ay hapon umiigib kasi mainit sa tanghali. Pero itong babaeng ito, tanghali umigib. Ibig sabihin, mukhang may iniiwasan siya. Mukhang ayaw niyang makihalubilo sa mga babae. Ayaw niyang makisabay sa mga umiigib dun sa balon. Makikita nga natin yung dahilan kasi nga may yung maraming asawa. No? Kilala siya, pinagchichismisan siya ron, mababa ang tingin sa kanya, kaya umiiwas siya. No? Nahihiya siya siguro dahil lalaitin lang siya. Ngayon, tanungin ko po kayo, asan yung mga workers niya nung time na yun? Bakit naiwan siya mag-isa ron? Asan yung mga workers niya? Kung babasahin niyo po yung Biblia, yung mga workers po ay bumili sa 7-Eleven. No? Check nyo na lang. Nag-shopping sila. No? Ngayon, itong mga disipulong ito na namalengke, mga lingkod ng Diyos. Ngayon ang tanong dito, nung tinutulungan nila si Jesus sa pagpe-pray, sila yung nag-bodyguard ni Jesus na tabi kayo riyan, ganito. Nagpapagaling yung mga yan May mga time nga na hindi nila mapagaling kaya si Jesus ang kinausap nung tatay na yung anak ko hindi mapagaling ng mga disipulo mo Ngayon, naglilingkod sila sa Diyos, yung 12 yan. Ngayon ang tanong, nung time na namalengke sila, hindi na ba sila naglilingkod?
Hindi ba kasama sa paglilingkod yun? Yes, kasama sa paglilingkod yun. Kaya kapag ka nautusan kang mamalengke, kasama sa paglilingkod yan. Huwag ka nagko-complain na ang paglilingkod yung nagtuturo lang, nagigitara, nag-exhort. Hindi. Ang paglilingkod, kasama yung uutusan kang bumili para may kainin kayo. No? Ikaw ba, kaya mo bang kausapin yung babaeng Samaritana nun? Hindi. Wala kang alam eh. Kasi nga, kumilos ang word of knowledge kay Jesus noon, hindi mo malalaman kasi bisita ka lang doon, dumadaan ka nga lang eh. So meaning, yung pamamalengke, yung pagpunta sa tindahan, pagbili ng pagkain, inutusan ka, ganito, ganyan, ganon, kasama sa paglilingkod yan. Na hindi maganda na namimili tayo ng mag-ano lang ako yung kumbaga kikilos lang ako, tinawag ako para mag-soul winner mag-soul winning. Soul winner ako, kaya yun lang ang paglilingkod ko, kaya hindi ang mga kamay na to, hindi maaasahan to para gumawa ng empanada. No, hindi ang mga kamay na to, hindi ito gagamitin para sa fundraising. Mali ka na. No, mali ka na kasi si Pedro nanguha ng lambat. Yung kamay niya ginamit niya sa lambat para mangisda. Yung pamamalengke, yung paglilinis, no? Tingnan mo nga si Jesus naghugas ng paa. Nung hinugasan ni Jesus si Pedro, humirit pa si Pedro. Ang sabi, Lord, shampoohin mo din yung ulo ko. Basahin niyo kasi, no? Sabi ni Jesus, sapat na yung nilinis ko yung paa mo, no? So yung mga chechebureche na mga kung ano-anong mga trabaho, linis, utos, palengke, ganito, ganyan, sundo, ganyan, ganun, kasama sa paglilingkod yan. Na hindi mo naman kailangan na napakalaking taas ng anointing para magawa yan, kasi kung dyan pa lang hindi ka mapapasunod ng Diyos, kung dyan pa lang ay hindi ka mapagkakatiwalaan ng Diyos, paano ka pa niyang ipopromote sa taas? Kung maalala niyo si Elijah at saka si Elisha po ay tagaluto, no? Tagahugas ng frying pan, no? Siya ang tagaluto, tagahugas ng frying pan at tagalaba ni Elijah. Nalala ko po yung kwento ni Bishop dati, yung pastor niya, dahil nagkakasakit-sakit na, lalabhan daw niya yung underwear nung pastor niya. Noon ay sabi niya sobrang panghi. Na dahilan daw dun sa naging pastor niya, yung paglilingkuran niya. Sa totoo lang ganyan, kasi si Elisha ay tagalaba, tagaluto, tagahugas ng paa. Hinuhugasan niya yung paa ni Elijah, no? Ganyan ang servant. At kung hindi ka mapagkatiwalaan doon sa mga ganong mga bagay, yung anointing mo hindi tataas. At hindi, kahit naman si Pastora Abby, Pastor Badong, at kung sino man sa atin dito, hindi nagsimula na ikaw nandun kagad sa taas, sa taluktok, no? Kaya ka nakarating riyan kasi nga napagkatiwalaan ka. Yun, kaya nalala ko po yung isang napaka-successful na pastor sa dito po sa dating church namin, na Siga ito, kung sa Siga ito. Ngayon, taga Isabela yan, ang ginagawa niya, yung mga truck doon, hinaharang niya habang lasing siya, pero na-born again. Alam niyo, nag-aaral sa Bible School. At siga siya, mayabang siya, mataas ang tingin sa sarili, pero na-born again. Palagay ko, nandun pa rin yung kayabangan, nandun pa rin yung taas ng tingin sa sarili. Pero ito po mga kapatid, ang ministry na ibinigay sa kanya, habang nag-aaral siya sa Bible School, tagahugas ng kotse, nung senior pastor, yung kotseng bulok. Kukuha siya ng timba, tapos huhugasan niya yan, ikakarwas niya yan. Talagang ang linis tingnan pagkatapos na makarwas, bulok na, kinakalawang, delikado nga, baka mamaya matetano ka pa ron Pero alam niyo, dahilan doon sa napagkatiwalaan siya doon sa parang labas na sa ministry to parang tawag dito, na hindi na to kasama sa paglilingkod yan ang akala mo. Kasi sabi niya, lahat ng ginagawa mo gawin mo sa Panginoon. Kahit yung makisuyo sa'yo yung kapitbahay mo na mamitas ng mangga, basta gawin mo lahat yan na parang ginagawa mo sa Panginoon.
No, yung uutusan ka, tapos pagbalik mo, hindi ka pa nakakapasok sa bahay, uutusan ka na naman. Tapos pagbalik mo, hindi ka pa nga nakakapagpahinga, uutusan ka na naman. Sabi niya, gawin mo lahat yan na parang ginagawa mo sa Panginoon. Kasi kung doon sa maliliit na mga bagay na yan, hindi ka mapatunayan, hindi ma-prove na ginagawa mo sa Panginoon yan, hindi ka tatagal sa ministry. So, yung mga ganyang mga bagay ay mayroong points, no? May points sa Panginoon at one day aani ka, no? Aani ka. Kasi nakalagay sa Bible, sabi niya gano'n, lalo na sa kapatiran, yung pakikisama, nagtatanim ka lang. Hindi mo ginagawa na para sa ministry dahil inutusan ka lang naman pero mayroong points yan na ginagawa mo sa mga kapatiran, sa gawain, at saka so nakuha niyo po yung puntos ko. Kung hindi ka mapagkatiwalaan na pumunta doon sa 7-Eleven o bumili doon sa tindahan, hindi ka hindi tataas na yung anointing mo. No, mananatili ka diyan sa part na yan at mababansagan ka lang ng mga kasama mong tamad. No, na ikaw ay hindi pwedeng utusan yan, tamad yan. No? Tapos ito pa, kapag ang sabi po ng Biblia, kapag ikaw ay inutusan na pumunta sa tindahan, sabihin, diyan malapit na tindahan, diyan ka pumunta. Wala. No, ang gagawin, babalik ka na, sasabihin mo, wala po No, ang sabi ng Biblia, kapag pinaglakad ka ng 1 kilometro, gawin mo 2. Pumunta ka pa ron sa mas malayong tindahan. No? Kapag ikaw ay pinagawa ng ganito, doblehin mo. Gumawa ka ng parang nadagdagan mo pa yung serbisyo mo kasi hindi sa tao mo ginagawa yan sa Diyos yan. At akala kasi natin kung nagpapakanta ka na, naglilingkod ka, kung mo nagtuturo ka, naglilingkod ka, meron sa baba ng pagpapakanta, meron sa labas, sa baba ng pulpito na paglilingkod na tinitingnan ng Diyos yan. At magre-reward ang Diyos sa tamang panahon at sa tamang sitwasyon. Hindi mababaliwala yung mga yan na ginagawa mo. Okay po, no, isa pa rito, noon nga, sabi ko nga wala akong pakialam kung anong calling ko kasi kung ano nasa harapan ko, tatrabahuin ko. Kung ako ay ang kailangan ay taga-sundo, magsundo ako. Kung kailangan na mag-gitara ako. Kung kailangan na pumunta sa patay para service, punta ako. Pag minsan, di nga ako pupunta ron na magse-service, kundi makikiramay lang. Bakit kasi? Kailangan merong makita na galing sa church na nakiramay. No? Na nakakaya naman pag sasabihin po nung mga tao na wala man lang sa church nakiramay, miyembro, kamag-anak ng miyembro ito, ganun. Pupunta ako. Hindi ako magtuturo. Makikiramay lang ako. No? At least masasabi nila na may taga-simbahan na nagpunta. Dapat ganun tayo. At kung kinakailangan mag-alaga ka ng bata, ng miyembro, no? Kasali yan. Huwag masyadong mataas na tinawag ako ng Panginoon para magturo lang. Walang ganun. Walang ganyan. No? Tingnan nyo nga si Jesus din sinama sa kasalan, sa Kana. In-invite siya, hindi naman siya nag-perform ng seremonya Nandun nga lang siya dahil imbitado siya Pero nagpunta siya, hindi dahilan sa magpapagaling siya o magtuturo siya o magkakasal siya, hindi. Inimbitahan lang siya ron. Alam niyo kung bakit siya nagpunta? Kasi siya ang nag-imbento ng kasal. Kaya kapag siyempre siya nag-imbento, so pupunta siya. Ibig sabihin, ina-approve niya ang kasal. Ayaw niya ng live-in. Ayaw din niya, hindi siya approve sa tanan. Kaya ang approve siya ay yung kasal. Kaya pinapakita niya na aprobado ko to, kaya siya nagpunta. At pagdating doon, nagkaroon ng problema. Ngayon, kumilos ka. Ano matutulong ko? Ano mapaglilingkod ko? Ganun nung gagawin na nga siyang emperador papalitan na si Caesar, no? Yung Roman emperor sabi niya hindi ako nagpunta rito para sambahin ako. No, pero tinanggap niya ang pagsamba kasi sabay yan. Una siya ay Diyos, tapos siya tao, tinanggap pa rin niya ang worship. Pero sabi niya, hindi ako nagpunta rito para paglingkuran. Sabi niya, napunta ako rito para maglingkod. So, ngayon, ang bawat isa sa atin ay dapat ang attitude ay nandito ako para maglingkod, hindi taga-utos. Hindi ako nandito para paglingkuran niyo ako. No, nandito ako para maglingkod sa inyo. Yan ang trademark ko, yan ang tatak ng isang totoong leader. Nandito ako para pagsilbihan kayo, paglingkuran ko kayo.
Kaya wag masyadong magkakaroon tayo ng mataas na ere na bakit ako pa naghuhugas ng pinggan, ako na yung senior pastor. Alam niyo, tinry ko yan. Tinry ko yan sa isang outreach na kita ko yung dumi-duming ano ba to? Lababo na parang isang linggo na ata. No, siguro tamad yung nandun. Sinubukan kong hugasan. Sabi ko, subukan ko nga ito. No, kasi pagdating ng gabi, ang daming ipis. Isipin mo yung plato nyo, ginagapangan ng ipis. No, walang kumikilos. Nangyari naman, hindi ako nakakatapos, hindi ako nakakapunta sa gitna, kinukuha na ng ibang tao. Pero ang point ko ron, hindi po pwedeng na mataas ang tungkulin mo tapos hindi ka man lang makapaglinis, ganito ganyan. Huwag masyadong maarte. Kasi nandito tayo para maglingkod, nandito tayo para magsilbi, no? Magugulat ka nga na si Jesus ay hinugasan yung paa. Ayaw nga nilang pumayag na si Jesus ay maghugas ng paa. Ayaw nilang pumayag, pero sabi niya, kailangan gawin niyo ito. No, siya kasi ang perfect example. Kaya kung nautusan ka, di ka pa nakakahinga, na naman ang utos, sige, gawin mo lang. Kasi ginagawa mo ito sa Panginoon. Kapag ka naargabyado ka, alam niyo, sinasabi ko po sa inyo ngayon, yung time na, inuulit ko pa, ulit-ulit na lang ako rito, pero kasi magandang example, na sa loob po ng ilang taon, ang allowance ko ang ibinibigay sa akin, kalahati lang. Bakit? Hinaharang ng isang tao. No, hindi ko naman matandaan kung magkano allowance ko noon. Sabihin natin 100 ang binibigay sa akin. Ang binibigay sa akin ni ating 100. Pero yung pinag-aabutan niya para iabot sa akin, binabawasan ng kalahati. Bakit? Kasi hindi raw karapat-dapat na bigyan ako ng ganung amount. No, kalahati lang daw dapat ang matanggap ko. Alam ko yun. Sa loob na ilang taon, tiniis ko yun. Hindi naman ako nag-ahabol tungkol sa pera Hindi naman ako naglingkod dahilan sa pera. Kahit nga walang ibigay sa akin Kasi kahit pa 10 ng buhay ko ay kulang pa para ibayad ko sa Diyos, no, sa pagliligtas niya sa akin. Kaya kahit na kalahati lang ibinibigay sa akin, okay lang, di ako kikimo. Alam ko dinadaya ako, alam ko niloloko ko, pero hindi naman ako naglingkod kay Lord dahilan sa bayad doon sa pera. Kaya kahit wala akong natatanggap, kahit kalahati lang, di praise the Lord, mag-thank you ka pa rin. Sa loob na ilang taon yan. No, purihin ang Panginoon kasi hindi rin naman ako nagkulang. Kaya okay lang, bahala siya kung kahit pa kunin niya lahat yung isang tao, hinaharang niya yung allowance ko. Pero naka-record sa church, tumatanggap ako ng buong allowance. No, hindi dahil sa pera hindi ako nabigyan ng allowance ngayon, hindi ako nabigyan ng ganyan, magbo-boycott na ako. Huwag ganoon, mga kapatid. Alam ko naman hindi kayo ganoon, na wala talagang ganyan sa atin. Pagdating sa pera, walang ganyan. Kasi kung may ganyan, nawawala dito sa church. No? So, ito po, dumating ang time, naglilingkod ako, full-time ako, hanggang sa, yun, nakatapos na ako mag-aral, full-time na ako. Alam niyo, dumating ang time na nagka-problema sa bahay. Yung tatay ko, nagkaroon ng tumor sa likod. Hindi na siya makalakad, kalahati ng katawan niya, from the waist down, wala na. Yung paa ng tatay ko, namamayat na ng namamayat. Bakit? Kasi hindi na nagagalaw Wala siyang pakiramdam, kahit natusukin mo ng karayom yan, wala na. Nagkaroon siya ng bukol, ng tumor, lumaki yung tumor doon sa likod niya. Ngayon yung mga ugat doon sa spine, naipit hanggang sa, wala na. Alam niyo po, kumain ng pera yan. Tapos at the same time, ang lola ko, nagkasakit, hindi makita ng doktor yung sakit. At kumakain ng pera yan. Hindi nila kahit pa advance ang medicine doon sa hospital. Ang nangyari po ay ayun, no? Tapos at the same time, yung kapatid ko po ay may sakit din, kaya tatlo sila na nasa ospital. Tapos at the same time, yung negosyo po namin ay na-bankrupt. Meron kaming 10 truck lagpas sa 10 dump trucks na bata na nakuha. No, nakapag-down ka na ron, umaandar na ang bayad mo rin. Pagkatapos nung wala ka nang may bayad, kinuha nilang lahat yan. Yung negosyo namin ay bumagsak. Na bankrupt kami. Tapos ang kapatid ko, si Grace, nandun siya sa Amerika noong time na yon. Hindi siya makapagpadala ng pera
para pampagamot ni tatay, ganito, ganoon, sa lola ko, sa kapatid ko. Kasi may exam kasi siya doon sa Amerika sa nursing na bumagsak siya. At kapag bagsak ka ron, hindi malaki ang sweldo mo. Na panaginipan nga siya nung bunso namin na sabi niya gano'n kuya, na panaginipan ko si Ditse, yung si Grace na namatay. Sabi ko, babagsak sa exam yan. O, ayun nga. Yun ang nangyari, bumagsak siya. Umiyak yung kapatid ko noon, sabi niya kasi wala na kaming pera dito sa negosyo, bankrupt, bumagsak ang negosyo namin, lahat ng mga pag-aari namin nakuha, lahat ng mga sasakyan namin nakuha, nabatak, wala nang perang umaandar, tapos yung bahay na kinatitirikan namin, nangungupahan lang kami doon, ayun, pinapaalis na kami, wala kaming pupuntahan. Tapos yung pinanggagalingan ng tubig namin ay kuryente, deep well, may makina na umaandar na ganyan, sinisipsip yung tubig pataas, yun ang tubig namin. Kasi nga, nung time na yun, nakatira po kami dun dito sa Pasig Kapitolyo. Ang laki ng upa namin noon, nangungupahan kami, kasi mayroon naman kami pinagkukunan. Mga ano yun yung, nakalimutan ko ng tawag sa ganyan, yung mga premium na kabahayan, no? Magandang tumira, malaking bahay, masarap tumira, tahimik na lugar. Ngayon yung mga kabataan nga pagka nagpupunta ron ayaw nang umuwi. Kasi meron silang pwedeng pag-standbyan doon kasi ang ganda nga naman, ang laki. At nung nawalan kami ng negosyo, pinapaalis na kami ron. Pinapalayas na kami. Ngayon, wala kaming titirahan. Yun ang nangyari sa amin. At sabi ko nga, lahat ng mga pag-aari namin, lahat ng mga savings mo, na nawala na. Wala ka ng pagkukunan. At naalala ko nga noon, meron kaming isang sasakyan noon na gagamitin kong pangsundo sa nanay ko dahil nasa ospital siya. So, nanay ko, andun ang lola ko sa ibang kwarto, sa ibang floor. Andun ang tatay ko sa ibang kwarto. Andun yung kapatid ko sa ibang kwarto at nanay ko lang ang bantay. Paikot-ikot siya doon na nagbabantay. At nandun sila sa private na lugar na kumakain ng pera. Kasi nung nagsimula, may pera pa, pero nung bandang huli, na bankrupt na yung negosyo, wala nang bumibili, bumagsak ang, basta nawalan ka ng pera. Lahat ng pag-aari namin ay nawala na, nabenta na. No? May high ace kami noon, ilan yung sasakyan namin noon, pero naisanlayan, hindi na nabawi hanggang ngayon. So, wala nang natira. Yung isang natitira namin sasakyan noon ay dinadrive ko, susunduin ko ang nanay ko dahil yung utak ko ay parang nakukulta na punong-puno ng kakaisip sa problema. Ang hirap kontrolin ng pakiramdam, ang hirap kontrolin ng isip. Habang nagdadrive ako, niisip ko yung kabuhayan namin, yung tatay ko, yung lola ko. Hindi ko na pwede pabayaan lola mo. Mahal namin ang lola namin. Yung kapatid ko, tapos ang nanay ko na mataas ang faith ng nanay ko, malakas ang faith ng nanay ko, pero noon ko lang siya narinig na hindi nagsasalita ng negative yan. Now, nung sinundo ko siya, pagpasok niya sa kotse, dahil susunduin ko siya uuwi, no? Gumanon siya, nagtakip siya ng mukha at sabi niya sana mag-rapture na. First time ko narinig ang nanay ko na nagsalita ng gano'n. Ibig sabihin ng nanay ko, hirap na. Wala nang pera. Tapos andun pa yung, papunta nga ako ron, susunduin ko. Alam nyo, dahil sa masyado kong iniisip yung problema, nabangga ko yung nasa harap na kotse. Yung plate number niya nalaglag, nasira. Lumabas ako. Noon, lumabas din siya. Sabi niya, ba't mo ako binangga? Sabi ko, pasensya na po, dami ko lang iniisip pasensya na po, kasalanan ko, inamin ko talaga na hindi ko po napansin, mali po ako, pasensya na po. Sabi kong ganun. Nagpakilala siya na siya isang doktor, no? Tapos tinitingnan niya yung plate number niya, gumaganon yung plate number niya, nalaglag Pero nagpe-pray ako na sabi ko, Lord, pabaitin mo tong taong to kasi wala kaming ibabayad sa kanya, wala akong pera na hawak nun, no? Na umaasa ako na yung gasolina ng sasakyan na yun
magkakasya papunta, pabalik dahil wala kaming pera talaga, wala akong pera. Ngayon, sabi sa akin nung tao, tinitingnan niya yung plate number niya na gaganyan-ganyan, nasira eh. Sabi niya sa akin, sige na. Sabi niya gano'n, mag-ingat ka na lang. Nagpa-thank you ako. No? Pagkatapos na, naging mas maingat ako. Yung nga, hanggang sa sinundo ko si nanay. At pagpasok niya, doon ko lang first time kong narinig ang nanay ko na nagsabi ng sana mag-rapture na. Mangiyak-ngiyak ang nanay ko. Malakas ang faith ng nanay ko, mas malakas ang faith sa akin. No? Pero first time kong narinig, hindi niya sinabing suko na siya, hindi niya sinabing ayaw ko na, yung sinabi niya sana mag-rapture na. Kasi alam ko, hirap na pagod ng nanay ko. Kasi ang nanay ko parang superwoman sa amin eh. Pag may problema, lahat kami nakaasa sa kanya. Hindi lang kaming pamilya, kundi yung mga kamag-anakan. Kapag may problema sa angkan namin, ang tatay-nanay kong takbuhan, sila yung parang inaasahan na makakasolve, makakagawa ng paraan. Pero ngayon, dumating sa amin yung kami naman. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo ngayon? Alam niyo po, pagka dumating na yan time na may bagyo na sa buhay mo, alam niyo, ang sasabihin ng mga tao sa'yo, magtrabaho ka na. Iwan mo na ang ministry. Iwan mo na ang paglilingkod. Hindi ka ba naaawa? Ngayon kakailangan ng pamilya mo. Yung tatay mo nasa ospital, yung lola mo nasa ospital, yung kapatid mo nasa ospital. Yung negosyo nyo bagsak na. Hindi ka ba magigising? Hindi ka ba naaawa sa pamilya mo? Ngayon kanila kailangan. Ikaw ang panganay. Hindi mo ba naiisipang magtrabaho ka naman? Nag-aral-aral ka pagkatapos ngayon wala kang ginagawa. Ikaw ang aasahan ngayon. Yung kapatid mo doon sa abroad, wala na siyang maibibigay na pera kasi nga bumagsak siya sa exam. May sakit ang pamilya mo, may sakit ang tatay mo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nag-iisip? Sarili mo lang iniisip mo, ang damot mo. Di ba kayo makaramdam? Yung mga kapatid mo gumagawa ng paraan, ikaw anong ginagawa mo? Nandiyan ka sa church, nagwo-worker ka? Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba naaawa? Paulit-ulit po yung mga ganyang salita. Anong gagawin mo? Nandun po ako sa gitna ng bagyo. Yun ang time na naranasan namin yung bagyo. Alam niyo po maganda, pag nandun ka na sa bagyo, hindi ko masisisi yung ito nga dito. Yung kababasa ko sa inyo, si Pedro nanggugulo na eh. Sabi niya, Panginoon, wala ka bang pakialam? Wala ka bang pakialam? Lulubog na tayo. Professional na yan eh. Professional na fisherman yan. At alam niya kapag may bagyo, alam niya na palubog na tayo. Sanay yan sa dagat. Kaya pag sinabi niya na lulubog na tayo, alam niya. Ngayon, ang pwede naman niyang puntahan ay ang Diyos, no? Ito nga si Pedro, no? Sabi niya, nagpapanik na siya. Ngayon, kung ikaw, sabihin natin, dumating sa iyo yung time na yan na pinapauwi ka na. May emergency sa bahay. May problema sa bahay at kailangan na ang tulong mo. Anong gagawin mo? Tatawag ka sa Diyos katulad ni Pedro, no? Nung binasa natin, sabi niya ganoon. Panginoon, di mo ba alam na lulubog na tayo? Mawawasak na tayo. Alam mo, magtatanong ka sa Diyos eh. Yun ang tama mong gawin. Magtanong ka talaga sa Diyos na, Lord, anong gagawin ko ngayon? Paano na to? Yung pamilya ko, Panginoon, paano na? Yung tatay ko, di na makalakad. Wala na kami pera, pinapalayas na kami sa bahay. Anong gagawin ko, Panginoon? Paano na? Tapos yung church ay lumubog din sa utang. At ang nagbabayad po nung church ay kami. Kasi nga kami ang may negosyo.
Ewan ko, pagka mga ganyang mga bagay kasi, no? Hindi yan tumatanggap ng ano ang lalagay mo sa papel Rema Evangelistic Church International. Hindi. Maghahanap sila ng tao na pwede nilang habulin kapag ka nagka-problema. Ang nagbabayad po noon, ang nakapangalan puro sa church na yung First Rema Church, yung building na buong third floor ang tatay ko. Ngayon ito po, pinapaalis na rin kami doon sa church. Baon na kami sa utang. Umabot po yun ng 300,000 piso ang utang. Pinapaalis ka sa bahay, pinapaalis ka sa simbahan, pinapaalis ka na ng lahat sa pag-worker, sa paglilingkod, pinapaalis ka ng lahat ng tao. Tatawag ka ngayon sa Diyos na, Lord, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Paano na to? Tama lang na tumawag ka sa Panginoon kasi kailangan mo ng assurance na Lord, ano ba? Kailangan mo ng instruction, kailangan mo ng bilin, kailangan mo na Lord, anong gagawin ko? No? Tingnan niyo rito. Natandaan niyo ba si Jairus nung pinuntahan niya si Jesus? Sabi niya, Panginoon, yung anak ko mamamatay na. Buhay pa yung anak niya. Nung sabi niya, pupunta ako. Bandang huli, naalintana. Bakit? Kasi may babaeng dinudugo ng 12 years. Ano nangyari? Na-delay ngayon. No? Na-delay ngayon yung pagpunta ni Jesus doon sa anak ni Jairus. Kasi nga, nahawakan yung laylayan ng damit ni Jesus ngayon, nung time na yun, yung anak niya ay buhay pa. Pero pagdating, anong sabi? Patay na. Nako, bagyo to. Anong gagawin ngayon ni Jairus na anak? Nagwala siya. Kumbaga, iba na ang sitwasyon ngayon. Kanina, buhay pa yung anak ko. Ngayon, patay na. Alam niyo, nagpanik si Jairus Pero tingnan niyo to, binigyan siya ng assurance ni Jesus. Sabi niya, maniwala ka lang. Maniwala ka lang. No? Steady ka lang. Pinanyin siya ni Jesus. Maniwala ka lang. Ngayon, maraming salamat dahil binigyan siya ng assurance ni Jesus na only believe. Only believe. Magpatuloy ka lang. Andito na ako. Kasama kita. Maniwala ka lang. Pero kadalasan po sa mga bagyo, kayo magsabi sa akin, kadalasan sa time ng bagyo, wala kang maririnig na ganun. Kapag may problema na, kapag nagkakagulo na, kapag nagpapanik na ang mga tao at may emergency na, kapag andyan na ang sunog, nandyan ang aksidente, hindi mo na makikita ang Diyos. Walang ganun. Kadalasan, salamat kay Jairus, nagsalita si Jesus. Pero, kadalasan sa atin, wala kang maririnig. At malibang super sensitive ka, hindi mo maririnig ang sinasabi ng Diyos ngayong may bagyo na. Magpapanik ka, magkakagulo, makukonsensya ka, at yun ang time na open ka sa bulong ni Satanas. Ngayon, susumbatan ka ni Satanas. Hindi ba? Akala ko ba tutulungan ka ng Diyos? Asan siya ngayon? Hindi ba? Kukwestiyonin niya yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Yun ang time na talagang makaka-expect ka ng yun ang time na lalapitan ka ni Satanas at magsi-sales talk sa'yo. Alam niyo ba yung mga tao po sa ospital? Maraming mga mga ahente yan. Ahente ng gamot, ahente ng ganito, at saka ahente ng ataol. Ahente ng punerarya. Naghahanap sila ng taong namatayan, lalapitan nila kagad yan. Totoo yan. Kaya nga panalangin yung mga yan ay, Lord, sana may mamatay ngayong araw. Tinitingnan nila, pag nag-iiyak ka na, lalapitan ka yan para bebentahan ka ng funeral na yung ataol, ganun. Pero ito nga, kadalasan, wala kang maririnig na salita o bilin o sasabihin ni Jesus na steady ka lang, no? Magpatuloy ka lang, maniwala ka lang, wala Mapupuno ng tanong ang isip mo na, Lord, bakit? Wala kang maririnig na ganun. Magsasara ang mundo mo, magsasara ang lahat, tapos magtatanong ka, at nakareding sumagot si Satanas. Dahil sa mga tanong mong yan, nakaready, nag-aabang si Satanas ng magpanik ka para masagot ka niya. Mag-o-offer siya ngayon sa'yo ng solusyon. Iwan mo na ang paglilingkod. Iwan mo ang ministry. Tumulong ka naman sa bahay. Bumalik ka. Kailangan ka ngayon. Ngayon, kung sasamantalahin niya yung kahinaan mo,
Kasi feelings, no, before purpose before feelings dapat. Kaso mangyayari niya, sabi niya, isipin mo naman ang sarili mo. Maraming, yun ang time na makakarinig ka ng salita galing kay Satanas, no? Open ka ngayon dyan. Paano nga kung walang sagot? Nandun ka sa bagyo. Alam niyo po ito, pag dumating yan time na wala ka nang marinig galing sa Diyos, na bilin, ano dapat mong gawin? Tatanungin kita, pag dumating ka sa ganyan, ano yung huling bilin na sinabi sa iyo ni Jesus bago dumating ang bagyo? Sinabi ba niyang umuwi ka? Alam naman niya may bagyong darating. Ano yung huling bilin ni Jesus sa iyo bago dumating ang bagyo? Hindi ba ang sabi niya, tumawid tayo? Ano yung huling bilin na binigay sa iyo ni Jesus bago magkaroon ng problema? Ang sabi niya dito kay Pedro, tumawid tayo. Ano ba yung huling bilin na sinabi sa akin ni Jesus bago dumating yung bagyo sa buhay namin? Ang sabi niya, maglingkod ako eh. Ngayon, di ko na siya naririnig. Kailangan ko maglingkod. Kailangan ko magpatuloy. Alam naman ng Diyos na dadaan kami dyan eh. No? Wala siyang sinabi na iwanan ko. Wala siyang sinabing kalimutan ko. Yung pamilya ko naman ang asikasuhin ko. Wala naman siyang sinabing ganun eh. Ang huling bilin niya sa akin ay maglingkod ako. So, anong gagawin ko? Sa gitna ng bagyo, maglilingkod ako. At dito po si Pedro, sabi niya, Panginoon, di mo ba alam na mamamatay na tayo? Anong ginawa ni Jesus? Lumabas, nirebuke yung bagyo, nirebuke yung dagat. Tapos bandang uli, binalikan niya si Pedro. No, pinaparaphrase ko to. Alam niyo, sabi ni Jesus sa kanya, hindi ba sabi ko sa iyo, tumawid tayo? Ba't ngayon kung ano na nangyari sa iyo? Hindi ba ang huling bilin ko sa iyo, tumawid tayo? Bakit wala kang faith? Bakit wala kang pagtitiwala? Hanggang ngayon ba? Wala ka pa rin faith? Sabi, ang huling bilin ko sa iyo, tumawid tayo. Nagsara na lahat ng nagsara po yung church. Umalis kami rin sa bahay, nawalan kami ng pera, pero noong time na yon, kaming lahat na buong pamilya, kasama ko tatay, nanay ko, wala akong narinig sa kanila na, anak, magtrabaho ka na. Itong kagandahan na magulang mo, Kristiyano. Wala akong narinig sa kanila na, anak, tulungan mo muna kami. No, natatanda ko po, sabi ng nanay ko, magpatuloy ka. Akong bahala dito. Yung time na yon, nagpatuloy kami, naglingkod kami, ginawa namin yung pwede namin gawin, dahil lahat po ng tao sa simbahan nakatingin sa amin kasi kami ang leader. Alam niyo po, nakaraos kami, nakatawid kami. Dumaan kami sa apoy, hindi kami nasunog. Dumaan kami sa tubig, hindi kami nalunod. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Yung sinabi ni Jesus doon sa bandang huli, pinaparaphrase ko po. Ang sabi niya, hanggang ngayon ba wala ka pa ring faith? Ang huling bilin ni Jesus sa iyo, check mo yan, bago ka dumating sa bagyo. Kasi sa time ng bagyo, mahirap nang makarinig. Magulo na. Mahirap nang maintindihan ng paligid dahil marami nang nagsasalita sa iyo. Sa isip mo, hindi ka lang makatulog niyan. Nakukonsensya ka na, pero ano ba yung huling bilin sa iyo ni Jesus? Sa akin po, sa amin po, sa nanay ko, sa tatay ko, kahit doon sa kapatid ko, ang sabi, magpatuloy kayo. Alam niyo po, kaya naman pala, nakaraos po ako. Ang tatay ko gumaling, ang lola ko gumaling. Hindi alam ng doktor, hindi nakuha sa gamot, himala yun. Yung kapatid ko gumaling. No? Nakaahon kami sa kahirapan. Ang church, sa halip na isa, ngayon, 100 na. Noon, isa pa lang ang church, kung tutuusin. No? Meron kaming baler noon, meron kaming Cavite noon, pero maliliit lang yan eh. Ngayon, noon, ang church ay kaunti, isa pa lang, yung Central Church. Ngayon, lagpas 100 na. Nag-close ba ang church? Hindi. Dumami pa. Yung time na yun, nakasalalay sa iyo yung paglago ng simbahan.
na sabi ng tatay ko no, binibiro ko siya. Ano tay? Sabi niya gano'n. No? Sabi ko sa tatay ko, may time ito na ibang case po ito. Na sabi ko, tay, ano yan? Hindi ka na gumagaling. Ano, paalbularyo ka na. Biniro ko lang ang tatay ko. Parang sina-challenge ko ba? Ano tay, hindi ka na gumagaling. Paalbularyo ka na lang. Nagalit sa akin ng tatay ko. Hindi ko na-expect. Ganun ang tingin niya. Tiningnan ako na masama ng tatay ko. Tapos nagalit. Sabi niya, ang tingin mo sa akin? Sisirain ko lahat itong gawain na to? Ano ka? Sabi niya sa akin, nagalit sa akin. Aba tatay ko pala hindi siya papayag na magpaalbularyo. Kumbaga, ang Diyos ang magpapagaling sa akin. Yun ang salita niya. Ang tatay ko po, alam niyo, sabi ng mga espesyalista, kaya nga kumain ng pera yan, dahil mga espesyalista. Sabi niya, hindi nalalakad ang tatay mo. Ang tatay ko po ay lumakad pa. No, nagda-drive pa yan. Nag-exercise yan tuwing hapon na iniikot yung village namin, yung lugar namin. Yung lola ko nakapunta pa ng Amerika. Gumaling siya ng todo, ilang taon pa rin sa Amerika yung kapatid ko. Naggalingan sila, hindi nga alam ng doktor kung paanong gumaling, hindi nga nakuha sa gamot ang Diyos manggagamot talaga yung kabuhayan po namin alam niyo, walang namatay sa amin no? Nakaahon kami sa kahirapan. Yung kapatid ko na panaginipan ngayon ng bunso namin, yung si Grace, na kuya, na panaginipan ko si Ditse, sabi niya yung si Grace nga nabuhay. Sabi ko, makakapasa na yan. Ano nangyari? Nakapasa nga. Ayun, nakapagpadala na ng tulong sa amin. At yung dalawang kapatid ko nakuha na ni Grace doon. Maganda na mga buhay nila, no? Ang nanay ko nakuha rin niya doon. Walang nakaranas ng gutom sa amin after nung pagsubok na yun. Pero before noon, hirap na hirap kami. Pero ang sinasabi ko po ito, pag dumating yung time na andun kayo sa bagyo, na wala na kayong marinig, dahil parang line to heaven yan no? Nakukulta na yung mga alam niyo naman yung mga taga Mauban, no? Ang lalakas sumigaw. Pag dumating na yung time na yon, hindi mo na marinig ang boses ng Diyos. Ito na lang. Ano yung huling sinabi niya sa iyo? Anong huling bilin niya sa iyo bago dumating ang bagyo? Si Jesus po, ang huling bilin niya sa mga disipulo, tumawid tayo. Kaya dapat ang sinabi ni Pedro, nung bumabagyo na, nagkakagulo-gulo na, dapat ang sinabi ni Pedro, inutos sa akin ng anak ng Diyos na tumawid. Kaya ikaw bagyo, tumigil ka. Ikaw na dagat, manahimik ka. Susundin namin at gagawin namin at magaganap ang bilin ng Diyos na tumawid kami. Kaya tatawid kami. Dapat ganun pinaglaban niya. Hindi. Nagpanik na siya Kaya sabi ni Jesus, no? Ano ka ba? Sabi niya ganun, wala ka pa bang pananampalataya? Kasi nagbitaw na siya ng salita, nagbitaw na siya ng bilin. Ang sabi niya, tumawid ka, magpatuloy ka, mag-worker ka, magpastor ka, humayo ka. Tapos pag may bagyo, gusto mo nang bumalik. No. Stay po tayo. Sinasabi ko po ito, galing po sa salita ng Diyos at sa karanasan namin. Alam niyo po ba na si Job dumaan din sa ganito, no? Mga kapatid, ano po, yung kung pag-aaralan mo ang Job, no? Kung pag-aaralan mo ang Job, ano yun ilan ang starring riyan? 1, si God, ang Diyos. 2, si Satanas, no? 3, si Job. 3 starring lang yan 3 cast lang yan Doon sa una, makikita mo nag-uusap si God at saka si Satanas. Sabi niya, hindi mo ba napansin yung lingkod ko doon sa lupa, si Job? Walang ibang katulad niya. Sumagot ngayon si Satanas. Sabi niya, paano pinagpapala mo? Tanggalin mo yung pagpapalang yan, sumumurahin ka niyan. Basahin niyo po. Ngayon sabi ng Diyos, sige, nasa kapangyarihan mo yan, huwag mo lang kukunin yung buhay niya. Ano nangyari? Alam niyo, paulit-ulit lang yan. Pero tingnan niyo po, doon sa starring, dumating ang time, may kausap si Job doon yung 3 kaibigan niya, no? Kinakausap siya. Dumating ang time, ang si Satanas nawala. Nag-close yung bibig ni Satanas. Tapos ang bandang huli, ang nagsasalita na lang ang Diyos at saka si Job.
Si Satanas, alam nyo, sabi nila tumigil daw si Satanas, pero ang totoo hindi. Kasi doon sa kalagitnaan, mas maraming salita si Satanas. Saan sa Bible yung nagsasalita siya? Nagsasalita siya sa pamamagitan ng tatlong kaibigan. Yung tatlong kaibigan ni Job, yun ang ginamit ni Satanas na magsalita. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka nagpapagamit kay Satanas, ha? Sige, sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka nagpapagamit kay Satanas. Kasi yung tatlong kaibigan ni Job, ang ginamit ni Satanas para banat-banatan si Job. Pero tingnan nyo, ang sabi po ng ending, yung ending ng Job, ang sabi, mali kayo, sabing ganun ni Lord doon sa tatlong kaibigan, mali kayo sa lingkod kong si Job. Si Job ay righteous, siya ay matuwid, hindi katulad nyo. Tapos sabi pa niya ganun, sana ipag-pray kayo ni Job, kundi lagot kayo sa akin. Basahin niyo po yung Book of Job. Sabi niya ganun, sana ipag-pray kayo ni Job, kung hindi lagot kayo sa akin. Kaya nga kahit na yung may mga tao talagang gagamitin ni Satanas yung bibig no, at saka yung sitwasyon. Kaya okay po, sana may anong oras na ba? No, sana meron po kayong natutunan dito. Babalik po ako sa inyo mamaya, magbe-break lang muna tayo, no? Yuko nga tayong lahat at pray muna tayo sandali. Yuko po tayong lahat. Sabihin nga natin sa Panginoon na, Lord, pag dumating ang bagyo, ano yung huling utos mo? Tulad ngayon na mismo. Ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo? Ngayon wala pang bagyo. Ngayon wala pang problema, wala pang mahal natin sa buhay na nanggugulo, wala pang nagpe-persecute sa atin. Yung iba meron na, pero ngayong tahimik pa. Ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo? Hindi ba sinasabi niyang magpatuloy ka? Hindi ba sinasabi sa'yo ng Diyos na maglingkod ka? I-analyze natin ito habang nakayuko ang bawat isa. I-analyze natin, i-grab natin na ano ba yung huling bilin niya ngayon? Ano bang binibili ng Diyos ngayon habang wala pang problema? Kasi kakailanganin mo yan pag may problema na. Ano yung huling bilin sa'yo ng Diyos? Ano yung huling pangitain sa'yo ng Diyos? Ano yung huling vision sa'yo ng Diyos? Ano yung huling revelation sa'yo ng Diyos? Ano yung huling utos sa'yo ng Diyos? Ano yung huling habilin niya, sinabi niya sa'yo? Ano yung huli? Habang wala pang bagyo, kailangan natin yan. Kailangan nating ilagay sa puso natin, sa isip natin, at kung maaari, i-chat mo sa sarili mo. Ako, nag-chat ako sa sarili ko ng mga bilin Habang wala pang bagyo, ano yung huling bilin? Ano yung bilin ng Diyos sa'yo na panghahawakan mo pag may problema na? Kasi sa time ng bagyo, mahirap nang marinig yan. At pansinin nyo, habang nakayuko po ang bawat isa, yung time ng bagyo, ano ang bilin ni Jesus? Same pa rin bago sila umalis. Yung time ng bagyo, same pa rin ang bilin ni Jesus bago pa dumating ang bagyo. Maging wise tayo rito. Kasi ito yung panghahawakan natin pagka magulo na. Kapag mas malakas na ang sigaw ng mundo, ng sanlibutan, kapag mas malakas na ang sigaw ng natural na mundo, pag malakas na ang sigaw ng mga problema, ng tawag ng pamilya, ito lang yung pwede mo panghawakan sa ngayon. Ulitin ko po, yung bilin ni Jesus nung time ng bagyo ay same pa rin bago pa dumating ang bagyo. Sa palagay mo minsan, nakala mo natutulog ang Diyos, pero kasama mo siya. Kahit tahimik si Jesus doon sa bangka, kasama pa rin nila. Sapat na dapat yun. Kaya nirebuke siya ni Jesus, Pedro. Sabi, hanggang ngayon ba wala ka pang tiwala? Ang dami na nating pinagdaan, ang dami ng mga nangyari sa buhay natin, pero kailan ko ba kayo pinabayaan?
Hanggang ngayon ba wala ka pa rin tiwala? Dami na nating dinaan ang mga problema. Hindi ko kayo pinabayaan. Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin tiwala? Ang hawakan po natin ito.